Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito ang Luminous. Dun sa sa TikTok, kailangan pang ipakilala natin ang Luminous. Yung ibang nasa hi, dun sa hi Joey. Yung iba kasing mga nasa sa TikTok, hindi po kilala ang Luminous. Kilala ako, pero maraming nagtatanong pa rin dun sa logo. Para dun sa mga nanonood, the logo is Luminous. That's a dragon, I guess. It's actually in the shape of a light. The idea was that Luminous is supposed to be giving information. Kasi mabilis ang impormasyon online, and what we can contribute in science, in law, and whatever, in linguistics, si Ahmed is in philosophy, in tech para kay Adrian, and in economics para doon kay JP. So occasionally nag-guest sa amin si Sir Mark Lopez on business aspects and so on. So that was the idea. Luminous was my art page before, at ito po ang, we converted it to a discussion on both the technical aspects of whatever it is that we are experts in, tapos, or at least meron kaming specialized knowledge in, and at the same time, yung our observations on Philippine politics and current events. So, ang parating tinatanong dito sa TikTok, so sige, the official reason why I left the cabinet, and yes po, kasi sa TikTok hanggang ngayon tinatanong ko ako pa rin ba daw yung dating press secretary. Yes po, ako po yun, and I resigned for health reasons. I have the letter and everything of the president wishing me well and saying that I should take care of my health. Okay? Whatever stories I have to say about Malacanang, I need siguro a few more months para wala na akong obligasyon. Normally kasi, when you are with government, parang you have 2 years na hindi ka pwedeng mag-deal with them. Not that I'm dealing with them, but just to get the ethics correctly, and to make sure then that I don't give out anything that can be considered state secrets. Okay, so I can make limited kwento about certain observations that have no bearing on national security or anything like that. Not that I was ever involved in anything involving national security, but I hope that you understand why there are some things that we really don't talk about. Okay? Well, maybe not yet. Meron mga time na may time naman for that. Okay? So, just to bring those who are on TikTok up to speed, yung mga nandun kasi sa YouTube at saka sa Facebook, medyo sinubaybayan na po nila ako kahit nung nasa Malacanang, and I'm really thankful para dun sa mga tao na na parati pong parang nakasubaybay even from before elections, from 2017 when we put up Luminous. Marami are still with us, and dumami na po kaming magkakasama. Tapos sinet up namin yung sa YouTube, and now itong sa TikTok, and I am always very grateful sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa amin. So muli, nagpapasalamat rin ako kasi ang tiyaga-tiyaga niyo din sa akin for some reason. So bago tayo magpatuloy, sabi ito si Chisa from Carambola pa siya nanonood, sumunod pa dito, at pre-pandemic pa, di ba? Ito si Mayat, long time following, almost every time listening to Carambola nung Duterte time pa. So, nagpapasalamat ako sa sa lahat. Sabi ni Doom, I lost track of your page when you went to government. Oo po kasi hindi ako pwede mag-personal hindi ko pwedeng ipa-benefit yung personal page ko at saka yung especially yung Luminous habang nasa gobyerno ko, because that would be unfair. So, pero in fact, when I was cabinet secretary, and this one I can talk about, nagtatampo ang mainstream media tuwing nagla-live ako. And nagla-live ako kahit noon. Except na limited kasi nagtatampo nga ang mainstream dahil syempre hindi sila yung nakaka-scoop. Whereas kapag nagpo-press briefing ako, kahit naka-live yun, they get to, kumbaga, sila yung priority sa pagsasagot ng mga tanong. Eventually, we would have transitioned that, pero, kumbaga, we weren't there long enough to make that kind of a change. So, in the meantime, I have remained friends even with the Malacanang Press Corps. Yun nga lang, we don't get to see each other anymore. Unlike dati na siguro 2 or 3 times a week magkikita kami, di ba, kahit abroad. So, muli, nagpapasalamat ako at ang tiyaga-tiyaga niyo po sa akin. Alright, well today, mag-deviate tayo from the usual anti-chacha broadcasts because kaya medyo late tayo, I spent a lot of time in the past few weeks also aside from dito sa chacha, to take a look. Napansin ko rin kasi while we were doing this monitoring itong mga developments sa charter change,
especially dito sa petition to amend Article 17, napansin ko na may umalma. At doon sa Kongreso, yung nag-object ay si Congressman Lagman. Now we know na si Congressman Lagman ay bahagi ng Makabayan Law. At alam natin na he was deeply embedded as a member of what is known as the United Front. Now, ang United Front, bahagi yan ng CPP, NPA, NDF, no? But that was before he became a congressman. So ngayon na congressman siya, hindi na siya, as far as we can see, no, hindi na siya related to the CPP, NPA, NDF, or also known as the UF or the United Front. Yun po ang ating pagkakaalam. However, napansin namin na, di ba, na hindi nyo ba napansin na isa siya dun sa nag-o-object? Normally, ang Kongreso, united sila, lalong-lalo na under dito kay Speaker Martin Romualdez. Ngayon, si Speaker Martin, parang ang ang project niya is he's able to unite all the factions of Congress. Hindi po madali yan, ha? Unless meron ka resources. Ngayon, 300 yan, at in general, di ba, napansin nyo, sila ay united. Until ito, nagsalita si Congressman Lagman, tapos nagsalita rin si Congressman Raul Manuel who is with the Kabataan Party List. Ngayon, ano yung tampo nila? Ang ino-objecta nila itong charter change, di ba? Binabanggit nila na people's initiative ba ito? So, napaisip ako, hindi naman talaga natin kakampi yung mga yan. So, bakit sila parang nasa side natin? Ano ang inaalma nitong mga ito? Kasi normally populist din sila, no? Gusto nila yung mga human rights, mga ganyan. Nothing wrong with that. Pero, ito yung nakakatawa. Bakit parang, napaisip ako bakit pareho tayo ng stancer? Hindi man tayo magkapanik. Hindi naman din tayo magkagalit. Pero bakit parang nagkapanik tayo? So okay, check natin. Bakit nga ba? And then I remembered, naaalala nyo, may usapang peace talks. Di ba? Nung nagkaroon ng usapang peace talks, bago pa lang nga in-announce yun, napansin nyo na sino-sino yung mga talagang workhorses ni Speaker Martin. Diba? Sino ang mga umaandar para sa kanya? Sino ang nag-question? Unang-una sa CF, sa Confidential Fund ni Vice President Inday. Charan! Diba? It was, I think, nag-start kay Congresswoman Franz Castro, and then in the Senate, it was of course Senator Risa Hontiveros. Magkakaalyado yung mga yan. So, sige. And then from there, meron pa nga na gustong mag-file, and in fact, nag-file ng kaso sa Korte Suprema. Sino din yung grupo na yon? Hala, mga kaalyado din nila. So, okay, sige. And then, eto na naman, kahit dun sa hearing sa SMNI, naiintindihan natin kung bakit galit sila kay Doc Lorraine, di ba? At saka kay Ka Eric. Kasi kalaban nila yan. Pero, bakit pati yung kontra SMNI, yung mga kontra free speech na, kakampi pa rin nila. So, around the time or just before in-announce yung umatake sila dun sa CF ni Vice President Inday, alam na natin na nagkakaroon ng parang amnesty. So, nung una, hi kay Doc Ethel, nung una, yung amnesty na ito ay kapareho or allegedly sinasakyan yung amnesty na iginawad ni former President Duterte. Tapos, medyo nag-declare na, nagkaroon ng sariling declaration si Presidente Marcos on amnesty. At ito, iba na. Kasi ang approach sa amnesty nitong mga ito ay pangmalawakan. At nagkaroon pa ng usapang peace talks. Charan, ito na po. Ito yung nakaka-trigger. So, lahat tayo nag-react. Anong peace talks? Akala ko ba on the run? Ngayon, may mga kaibigan tayo sa loob. Suddenly, after in-announce yung peace talk, sunod-sunod na, papansinin nyo yung balita, may bumagsak na ganitong front, may bumagsak na ganitong front. Mamaya, matapos niyan, eto na, in-announce ni Presidente, kahit in-announce na ng AFP beforehand, in-announce ni Presidente Marcos na wala na daw fronts dito sa Pilipinas. Ay, bakit late? Bakit late yung announcement? Di ba, in-announce na yan ng AFP siguro mga 3 linggo na nakaraan. Sino yung sinasabi ninyong maging prof ni attorney sa college? Sarap maging prof. Ako, love ako ng ibang mga prof ko kasi nerd ako, pero yung iba hindi talaga. Gentleman's grades ako dun sa ibang prof. Okay, so,
balik tayo ha. Na ano lang ako dito, na-distract lang ako. So okay, peace talks, peace talks. At lahat tayo, di ba, ang dami sa ating galit, including me. Kasi palaki ako ng AFP. Ang father ko was with the Air Force for 35 years. And before that, he was even a member of the Philippine Scouts na bahagi ng guerrilla movement ng World War II. So ang aking pamilya, ang uncles ko on my father's side were in various branches of the military, and the police. And then my father was with the Air Force. My great grandfather fought in the Philippine-American War. My grandfather and my father fought in World War II. My father continued on to a career in the AFP. So in-announce ng AFP, may Air Force pala tayo, sabi ni PBK. All air, no force. Okay. Dati yun, hoy, bumili na tayo ng mga Meron na. Simula nung kay Duterte, pinuno niya yung mga choppers. Tapos bumili tayo ng mga bagong eroplano. Huwag niyo nang awayin ng Air Force. Meron na po silang force. Dati air lang. Okay. Ano pa ni Presidente Marcos, maganda yung Air Force natin. Alright. Sabi ni CRTV, tsaka pinsan ko din daw nasa police. Opo. Alright, so, in-announce ng AFP na, yun nga, nabuwag yung mga fronts. So, nagtanong ako, gusto ko na mag-celebrate na, yay, tapos na ang insurgency. May mga nakausap ako at sinabi, well, hindi pa tapos yung insurgency, pero malaking bagay na nabuwag yung mga fronts. Bakit? Kasi doon sa loob, syempre, on the run yung mga tao, maraming nawala sa kanila. At hindi sila maka-organize. Ano yung organization? Ito ang United Front. So, ang nadidinig ko, sabi ng mga kaibigan natin ay kasi nung hindi in-announce pa, nung sinabi may peace talks, pero hindi pa nagkakapirmahan, na-observe ko, basahin niyo yung mga sunod-sunod na nabuwag yung mga front. Anong conclusion natin dyan? Ibig sabihin, bumatsada yung ating AFP. Maraming salamat sa ating mga magigiting na sundalo, magigiting na personnel and officers ng military natin, ng Armed Forces of the Philippines, kasi nakita nila yon. Nakita nila na kung pupunta yan sa peace talks, edi umarangkada na sila habang wala pa. So, ang dinig ko sa loob, syempre maraming madadaldal na kongresista. So, sabi ng mga ng ilang mga sources natin sa Kongreso, ayan na po, nag-aalboroto na yung mga kaalyado ng UF na nandun sa loob ng Kongreso. Nag-aalboroto sila kasi, teka, ano nangyari? Di ba? Nasaan na yung peace talks? Kasi kailangan yung peace talks para makapahinga. Yung mga yun, maka-recover, maka-regroup, at maka-reorganize. Kasi right now, kalat na kalat sila. Hindi pa completely, natanggal yung mga yan. Andyan pa, may ilan pa sila, at kaya pa nilang bumangon. Kung mabigyan sila ng pagkakataon mag-reorganize. Ang problema, hindi nga sila maka-reorganize dahil tuloy-tuloy yung ratsada ng magagaling nating mga opisyales at saka mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines. Maraming salamat sa inyo. So ngayon, nitignan natin ano nangyayari dito sa loob. Pagbibigyan kaya, ito yung dilema ngayon ni Speaker. Pagbibigyan ba niya itong mga to para tumigil yung kanilang oposisyon dito sa People's Initiative? Or itutuloy pa rin ba lang ito, hindi sila pagbibigyan? Kasi nga, well, si Presidente pa mismo ang nag-announce ng pagbubuwag ng mga front. So ulit, bakit kinailangan ni Presidente mag-announce nitong mga fronts na ito? Is it pahiwatig dito sa mga kaalyado nila sa Kongreso na hindi, ito na yon, hindi na kailangan kasi very unpopular ang peace talks, or ina-announce niya ito para makasabi na sige, pwede na tayo mag-peace talks anyway, tigil puto ka na. Diba? So, hindi tayo sure which one, ha? Tinitingnan lang natin yung ebidensya and this is the conclusion. These are the conclusions we can make. Okay, so, sabi ni Don Panutsky, tahimik sila, naghihintay sila ng instructions from the White House. Oo nga, di ba? Sabi ni PI, ni Puto, the first one, na nagpapahiwatig na ang Pangulo na hindi na tayo magpi-peace talks, hindi na kailangan. Or,
Sinasabi niya na, wait lang, announce ko na wala na itong bakbakan na ito para pwede kong i-announce ang peace talks na supposedly to seal the deal. Sabi ni Rene, useless na ang peace talks kasi wala na yung fronts. Oh, but wala na yung fronts, pero may tao pa rin sila. Ang problema lang ng mga taong to, hindi sila maka-organize. Hindi maka-organize yung United Front. Kasi I understand, nag-i-election pa yung mga yan, nag-assign ng mga bagong opisyales. Alam niyo kung bakit? Kasi may bago silang head, ang pagkaintindi ko. Ewan ko kung totoo yun. Ngayon, sabi ni PBK, dapat usapan disarmament. Yun nga din yung usapan dun sa sa BARMEP. At sinasabi nila, maraming nagsusurrender ng firearms. Pero meron din mga opisyales na nagsasabi sa atin na it's not going as quickly as they had hoped it would go. Well, tignan natin. After all, the BARM is our experiment in autonomy. And kung mag-succeed dito, then makikita natin kung ano yung magiging template o ano yung mga pwede natin gamitin na prinsipyo para doon sa later on may federalism. Sabi ni France, is it possible na magpatuloy ito sa pamamagitan ng NTF-ELCAC? So, ang NTF-ELCAC kasi, tama kayo, pwede naman yun because NTF-ELCAC naman ang nag-handle ng peace talks, localized peace talks under the previous administration. Sa current administration kasi, ang binabalanda ay generalized. Generalized yung amnesty. Sabi, blanket, lahat sila. At yung katulad ng lumang peace talks na binuwag ni Presidente Duterte, yung pupunta pa sila sa Netherlands, doon sila mag-uusap, papakawalan yung mga political prisoners, yun po yung sabi ni Ma'am Evelyn, panayang inom ko ng sikwate, nakakalaway. Ma'am, kasi nung pagbigyan niyo ako, masakit yung lalamunan ko. Sorry po. Kailangan ko pa may cold. So, hindi ako. Okay, sabi ni PI, save face daw si Pangulo kasi unpopular yung una nilang declaration ng peace talks. Unpopular talaga, lalo-lalo na sa military. Sabi ni Franz Liam Arabia, effective po kasi yung local peace engagements. Oo, totoo yan. Plus, it could be under the watchful eye of our military, di ba? Tinatanong ni Mar de la Cruz kung may YouTube channel din ako. Opo, ang YouTube channel namin is also named Luminous by TCA and AGP. Sabi ni Sasan, political benefit ni Congressman Raul yung pagtanggi kasi majority is skeptical sa Chacha. Well, ang sinasabi naman ni Francis ay maganda, ito ay dulot ng yung pag-decimate sa sa ating sa mga yan sa United Front ay dahil malaking naitulong ng pandemic. Okay. Sabi may balita nga na nagpabakuna yung iba sa bayan. Opo, pero hindi naman sila hinuli. Sabi ni Cool Sikwate Session. So yes, Mar de la Cruz, may YouTube. Follow ka na, subscribe na po sa YouTube natin. So, sabi naman ni France, pero for now, we have to support the president against quote-unquote Maharlika that destroys the PBBM. I do not equate free speech with destruction. Because, alam niyo si Kali, the Indian deity, Kali is a force of destruction. Okay? Destruction, meaning nakakasira, gumigiba siya talaga. Diba? I have become the destroyer of worlds type of destruction. Pero, ayon din sa filosofiya nila, may aspeto si Kali na siya yung destruction that makes creation possible. Alam niyo yun, yung pag napupuno na yung mundo, there is no room. Kung kaya't nagsisira ka, o kaya, yun may room, parang sa bahay, pag nagdi-declutter ka so that mas maganda, mas maaliwalas, and you're capable of thinking clearly. So, ang tingin ko dyan is, ang kritisismo, kahit masakit yan, kahit and in fact, the Supreme Court will protect it even if it isn't true. Kasi we have to be critical of our government. So ang punto ko dyan is that even when speech is destructive, it is necessary. Diba? It's a balancing. Kasi malakas ang gobyerno natin. We have given it a lot of powers. They can carry arms. Diba?
They can suppress us. They can create laws that can put us in jail. They can limit our freedoms. And so we're given the one thing para masalag natin yan. Diba? Sabi ni Grim Reaper, I have become death. Actually, I have become death, the destroyer of worlds. Diba? It's from the Bhagavad Gita. So yes, sabi niya. Pero sabi rin ni Francis, going back, local peace engagements will surely benefit more Gidas. Sabi ni Critical Bash, tanong ko lang po, kapag natuloy ba ang Chacha, ma-revise din ba nila totally ang freedom of speech ng, here we go guys, ng Constitution para mapatahimik yung mga bumabatikos sa kanila? Ganito, Critical Bash. Right now, the proposal is simply to amend Article 17, Section 1, which is to give more power to Congress to be able to call the Constituent Assembly. Ulit ha, ang gusto nilang gawin ngayon sa People's Initiative ay bigyan ng mas malawak na powers ang Kongreso para ma-constitute nila yung Constituent Assembly. Ngayon, ang sinasabi ng Kongreso ay, sige tara, baguhin natin ang saligang batas para sa economic provisions. Pero ang lumabas ay pagbabago sa saligang batas para bago further yung saligang batas. So, medyo nagulat tayo dyan. What Congress wants is to be able to vote and to make a call for the vote para kahit sila lang, without the Senate, maaaring manawagan ng charter change. Okay? Once iupo natin sila, dahil binigyan natin ng mas malawak na powers at mag-vote at ang voting nila ay jointly, kahit anong angal o kahit anong pag-check ng Senado ay mawawater down ng boto. Meaning, kung hawak mo yung Kongreso, hawak mo kung ano ang magiging pagbabago sa saligang batas. At least, yung ipopropose. Of course, may referendum pa doon. Pero pansinin nyo ang mga mangyayari in the next months. Kasi kahit itong signature campaign, wala pa mang information campaign, marami nang pumipirma gawa nga ng kakulangan ng impormasyon. Pag inura-urada itong pagbabago ng ating saligang batas, people will be voting with a lot less information than they are entitled to. Sabi ni Well Falks, how rich is Noel Oñate, the guy behind PI? Siya ang imbestigahan sa Senado. We have to check kung may capability siya to do this, di ba? Sabi ni Ricardo Messina, para nga lang kapitbahay ang Brunei, wala man lang information gaano ba kahalaga ang kasalan doon. I was hoping not to discuss that, pero ang excuse dyan parati is that when the president goes abroad and has the opportunity to talk to other heads of state, it is always good for us. Yun nga lang, pagka madalas, pwede naman tayo mag-question kung yung amount that we are spending on that is commensurate to what we can possibly get. Minsan, yung mga makukuha natin ay hindi quantifiable yan. Pwedeng, in terms of pledges, o kaya in terms of better diplomatic relations. Hindi po natin nakikita, and naiintindihan ko kayo, kasi sa ngayon, hindi po natin nakikita pa in concrete terms yung epekto ng mga frequent travels na ganito. Okay. Sabi ni Juan Biringan, BM, Black, kami dito sa Visayas, tagalan kami ng benefits kapag hindi kami pumirma. Sa Chacha, blacklist kami ng barangay. Yan, kaya no choice kami. Wow! So it's either suhol or kaakibat ng kumbaga, either suhol, budol, or blackmail. Kaloka. Sabi ni Eric Bustamante, posible din daw extension of their terms ang i-propose nila. Or, merong ruling kasi ang Supreme Court, and we'll talk about the Supreme Court later. May ruling ang Supreme Court na kapag
na talaga ng additional na benepisyo ang mga kongresista, halimbawa tataasan nila sweldo nila, ay hindi ito pwedeng retroactive. Meaning, kailangan sa susunod na kongreso yan may implement. Hindi natin alam kung dito kapag binagong saligang batas ay maaari na silang mag-benefit kaagad. So it will really depend on how they're going to enact those provisions. At tulad nga ng sinabi natin kahapon, paano natin pag-uusapan kung ano yung magiging pagbabago sa forma ng gobyerno o kaya dun sa sa whatever else, sa federalism or anything like that, or even doon sa kung babawasan ng ating mga karapatan gawa ng pagbabago kasi Article 17 lang po ang pinopose ng People's Initiative. Sabi ni Kuro, sana taasan din ang qualifications before mag-extend ng term at magdagdag ng sweldo. Ang problema nga sir, hanggang sana na lang ba tayo? Kasi kung constituent assembly ang gagawin nila, itong mga taong kitang-kita natin ang oppressive behavior, ang sila mismo ang uupo bilang assembly na magpo-propose ng pagbabago sa saligang batas. Kung constitutional convention kasi, ito po ang ito po, ipag-concon, makakapag-elect tayo ng mga taong uupo. Kasi ngayon, yung mga kongresistang nakaupo, sila yung uupo. Ngayon, tama. Ngayon, in-explain ni former PIRMA convener Raul Lambino sa interview ni Sir Harry na as far as they know and as far as they are concerned, base sa motion for reconsideration, inabandona daw ng Korte Suprema ang kanilang ruling na unconstitutional ang RA 6735. So, hindi ako how do you call this? Hindi ako palo doon sa interpretation na yon. Gayon pa man, mas mataas kasi ang paniniwala ko kay Attorney Harry at kay Attorney Lambino, kumbaga mabigat ang binibigay ko na weight sa kanilang mga opinion dahil nire-respeto ko sila bilang mga magagaling na abogado at mga, how do you call this? Counselors. Okay. So, in either case, maaari pa rin dalhin ito sa Korte Suprema for further interpretation. Okay. Pero, yung mga infirmities nitong People's Initiative ay hindi mababago nun. Kasi, unang-una, ang pinakaangal ng mga tao ay hindi informed sila. Yung iba, nililin lang at sinasabing, yayaman kayo dahil mas magiging institutionalized yung ayuda. Yung iba naman sinasabi, survey lang ito. Yung iba naman sinasabi na blacklisted kayo. Yung iba naman sinasabi na wala yan, para sa ayuda, and so on. At dahil yung pagkaporma o pagkagawa ng RA 6735, walang nakalagay na period for information kung hindi after i-approve ng COMELEC yung decision, yung decision ng COMELEC. Pagka na-approve ng COMELEC yung petition, may 90 days bago magkaroon ng referendum. So, yung 90 days period na yun yung time para sa information dissemination, which I think is, which I disagree with. Tama na mayroong parang campaign period kasi parang election yan. However, doon pa lang sa pagpipirma para makuha yung 12% of total registered voters, dapat informed consent na yun. Dapat yung pumipirma na 12% na yun, alam nila kung ano yung pinipirmahan nila. At yun ang kahinaan ng RA 6735. Okay. Sabi ni Uweki, information drive muna bago pirma. Tapos meron siyang word after that. So, kasi nga rin, mahirap dahil ang mga pangyayaring mga ganito, yung mga nirereklamo, at syempre nireklamo rin ni Congressman Ungab, ni Congressman Pulong Duterte, na ganito ang ginagawa doon sa Davao. Ngayon, kung ako, dahil kailangan ng minimum of 3% in all the districts all over the country, then, kailangan, kung hindi maka 3% sa Davao, maaari tayo ring umakyat or sila umakyat sa Korte Suprema at ipawalang bisa itong petition ng mga sumusulang ng People's Initiative. So, may mga kahinaan na tayo nakikita, hindi tayo sure kung papansinin dito ng Korte Suprema, but it is at least worth a shot na nakikita ko dito. Sabi ni Love Infinity Channel,
Sabi ni Mayor Rama ng Cebu City, sana hindi ito diversion lang. Sa tingin ko, may malaki pa talaga tayong problema sa Pilipinas na dapat tayo mga Pinoy ay magmasid at magbantay. Totoo yan. At ito ba ang pagkakatiwalaan nating Kongreso na maaaring magsulong ng mga pagbabago? Ito bang mga ito ay hindi magdadaglag lang ng mga benepisyo para sa sarili nila? Yung bang binibenta nila sa ating mga pagbabago sa economic provisions ay magbabawas sa atin ng lupa, magbabawas sa atin ng mga pagkakataon, lalo ba tayong maghihirap dito, and so on. Sabi ni Vermin, no need for district congressman when you have party list congressmen to do the tambalos-los moves. Pero dito nga po sila, Vermin, sabi ni well, naintindihan ko yung panig mo, Vermin, pero ang nakikita nga natin dito, at yan po yung ating discussion para makita nyo, yung Makabayan Bloc na who have been doing the dirty work for the speaker, ay medyo divided sila ngayon. At divided sila dahil nga, do you hear a cat purring? Yes. Several cats, as a matter of fact. So, if yung mga dating gumagawa ng dirty work para sa speaker ay medyo umaalma dito sa People's Initiative at baka umalma dun sa charter change dahil hanggang ngayon, wala pang peace talks. Diba? Sabi ni Renato Ong, minamadali nila yung pagpipirma possibly bago July, which is the unofficial start of the 2025 elections. Pwede ba ma-delay natin yung proseso like filing for TROs or at least para masira ang timetable? Kung babasihin natin yung sinabi ni Senator Amy, okay, wait. So, magmamadali sila. So, kailangan may at least 90 days bago mag-start yung referendum. If you count back from July, okay, June, May, April. So, kung kunwari by February, masumitin nila yan at mabigyan, may 45 days pa na na kailangan ang COMELEC to announce the referendum. Aabot sila ng July. Pwede. The way they're going now, kung magsumiti sila ng Pebrero, kakayanin nila na July. So, dun sa July naman, posible rin sabihin ng COMELEC, let's say may mga mag-file ng TRO, sabihin nila, well, pwede rin naman natin i-delay yan at isabay nila sa 2025 elections. Yan yung referendum date. So it still works for them. So ang kailangan nga ay mas matagal na pagdidelay or manalo sa Korte Suprema. Kung hindi, kailangan ikampanya natin na no ang boto dito sa People's Initiative. Bakit ang gobyerno, tanong ni Dio Jan, bakit ang gobyerno natin walang preparation para sa tiyak na krisis dahil sa lumalawak na giyera sa Middle East? Alam nyo sir, sa totoo lang, for the OFWs, malaking problema yung nawala kasi si Sec Toots. Meron na po siyang kapalit. Pero hindi po natin naririnig, baka naman meron. At hindi lang po nila nasasabi sa atin. Gayon pa man, tama kayo na mangamba dun sa mga kakulangan sa paghahanda. Sabi ni Eric, does PBBM know about what his cousin is up to? Why is he mum about this issue? Siguro naman ngayon, wala nang tao sa gobyerno na hindi alam na may People's Initiative. So dahil ang Pangulo ay usually dapat ini-inform yan ng kanyang press secretary araw-araw sa mga bumubungad na issues, then imposible pong hindi niya po ito alam. Like I keep saying, style po ng ating Pangulo ang hindi masyadong kumibo. At kita nyo, pag kumikibo, kadalasan video. So bihirang-bihira ang gusto ang pagkakataon na matanong siya ng diretsyo. At kulang din naman po ang nilalabas ng PCO tungkol sa panig niya dito. I think that the excuse is ang excuse dyan will be that it is an initiative, a private sector initiative, and therefore, wala siyang sasabihin kasi hindi pa involved ang gobyerno. Or, kumbaga, magbubulag-bulagan na lang dun sa involvement nga ng mga opisyales sa Kongreso tungkol dito. Kasi alam naman natin na malinaw na ang magbe-benefit dito ay Kongreso. Kung kaya't hindi nga katakataka kung bakit
Halimbawa, sa Davao, si Congressman Woman Migs ang pasimuno. Mayroong iba namang kongresista na nagtatawag sa mga mayor. May ilang mga kongresista na super powerful kongresista na gayon din, personal na sila nagtatawag. So, hindi natin alam ngayon kumbaga, pinahihiwatig na siguro ng ating Pangulo na okay lang sa kanya. Kasi kung ayaw niya to, I'm sure kikibo siya. Well, hopefully. Sabi ni Renato Ong, by July, busy na yung mga re-electionists sa kanila-kanilang agenda sa may be pandering for Duterte votes, mababawasan yung participation sa PI. Well, hope is not a strategy. So, ibig sabihin, we will have to campaign. Right now, pwede natin sabihin na na huwag pumirma, pero nakikita natin dinadaya yung pirmahan. So, we prepare for a no vote dyan sa People's Initiative. Sabi ni Rafael Bautista, as per Maharlika's inside info, tinatakot ni Tam ang mga SC justices na masunod yung mga masamang balak niya. Isa sa mga panakot, yung bawas budget ng SCI. Masasabi ko sa inyo, hindi po totoo yan. Kasi may independence po ang ating judiciary. Hindi po pwedeng bawasan yung kanilang budget. Nasa saligang batas po yan. Gayun din po yung mga constitutional commissions. Pero, kung mayroon mang pananakot, and I cannot confirm that, wala tayong ebidensya of that, kung sakasakali, it will be done in other ways. Pwedeng involving the budget, but possibly indirect. Sabi ni Ian, their argument is for good daw kasi ito. Kasi daw economic provisions daw maiiba. Hindi naman nila sinasabi kung anong economic provisions yon. Halimbawa, andun din po sa economic provisions na prinapose ng Congress noon, ang pagbabago ng ownership ng lupa. Maaari na ang foreigners mag-own ng lupa dito. Good luck with that, di ba? Anong ikabubuti natin doon? Sabihin nila, dadami ang foreign direct investments. O dadami rin yung mahihirap sa Pilipinas na hindi na pwedeng may-ari ng lupa. May issues tayo sa lupa kasi ang lupa nagiging collateral yan. Kapag may private ownership na Pinoy ang lupa, maaaring umasenso. Kaya nga, binigyan ni Presidente Duterte ng amnesty yung estate taxes para ma-resolve ito ng mga pamilya at magamit yung lupa maging productive. So, alam natin yung malaking role ng lupa for the betterment of our local, of our citizens. Pero kung bubuksan yan to foreign ownership, wow, problema yan. Tignan nyo sa ibang bansa, dahil ang mayayaman ngayon ay mga dayuhan, yung mismo mga citizens nila ang nahihirapan bumili at lalong nalulugmok sa kahirapan. Yun, sabi ni Aruy, mas mauna pa foreigners magkaroon ng lupa, most Pinoy walang lupa at bahay. Totoo nga. Sabi ni Nengkoy, hindi dapat ang mga kabos ang kukuhanin sa People's Initiative kasi konting ayuda lang ay pipirma na sila. Dapat ay yung mga regular na tao, yung mga nakapag-aral at may trabaho, opinion ko lang. Naiintindihan ko po kayo, pero kasi sa saligang batas natin, bawal po yan at class legislation. And in fact, ganito po kasi yun ang tingin ko, opinion ko din is that, alam mo, kukunti na nga lang ang powers ng mahihirap. Pag wala kang pera, halos wala ka talagang power. Isa lang ang hawak mo na asset. Minsan, yung boto mo. Yun nga lang, hindi sila nakakapag-desisyon ng maayos, gawa nga ng kanilang kahirapan. Kaya natin binibigay yung boto at ang karapatan magsalita ay para mayroon naman silang pangsalag. The reality, however, is not as kind. So, naintindihan ko po kung saan kayo nanggagaling. Sabi ni June, ngayon naman po, pro-rich silang lahat, kaya kawawa ang mahirap. Sabi ni Happy Fam, nako, magising-gising ka na lang, alipin ka na sa sarili mong bayan pag 100% foreign-owned yan. Sabi ni Ian, meron ba silang documents sa sinasabi nilang economic provisions? Very broad kasing statement. Yun nga po. Yun ang sinasabi ko. Yung sinasabi nilang gawin natin to dahil yung economic provisions, walang nakataga sa bato na ito ang babaguhin nila. Walang diskusyon. Di ba?
So ang gusto nila, ibigyan sila ng powers na ganito without making a definite promise on anything. And besides, even if they promise, very promising naman talaga yung mga yan, pangako ng pangako ng pangako. Don Panutsky, you can't tell me something like that. Sabi niya, please, paki-search Senate press release, chuchu, ganyan. Sabihin mo kung ano yun. Hindi ko papansinin yan. Bibigyan mo ako ng ganyang kalawak, tapos wala, nga. Nasa gitna ako ng live, tapos sasabihin mo, search ko yung ganyan. Huwag naman po ganon. Nakakagulo lang tayo ng usapan dito. Tell me what it's about. Parang yung iba, sasabihin, tignan mo yung article so and so, ganito, ganito. Sabihin mo kung ano yung article para masagot ko yung tanong nyo. Sabi ni Ma'am Rosemary, nakaka-stress daw talaga mga ganap sa Pinas. Dami ko ng problema, dumagdag pa itong mga corrupt na ito. Diyos ko, Lord help us. Well, wala pong mawawala sa atin kung ipagdadasal natin ang kaayusan ng bansa, ha? So, ako ini-encourage ko parati kung kayo po ay may pananampalataya, mayroon kayong relihiyon at paniniwala, tuloy-tuloy lang po ang pagdadasal. Para dun sa hindi naniniwala, wala namang pumawawala sa atin, di ba? Pag nagkikayat tayo ng dasal. Hindi pwedeng pagkatiwalaan, sabi ni D.E. Wans, pagkatiwalaan karamihan sa mga kongresista. Sabi ni De Patatas, guys, nangako na nga sila, gusto pa ba natin tuparin? Nakakahiya sa kanila na sobrang busy mag-work. Sabi ni Francis, kung 100% land foreign ownership, naku, mamaya buong Sierra Madre patagin, wala na tayong pansalag sa bagyo, maubos na naman mga toso natin, lalawak pa Maynila. Uy, salamat sa pagpapaalala, Francis. Sir Francis, sorry, naki-Francis na kaagad, parang feeling close, sorry po. Yung paalala ko lang po, nung nagkaroon tayo ng parity rights, ang mga Amerikano bago kinilala yung ating kasarinlan at independence, kumbaga, humingi sila ng parity rights. Ano yung parity rights? Yung parity rights meaning equal, pareho sila, parity. Parehong rights ng mga Pilipino pagdating sa ownership ng lupa at saka extraction ng natural resources. Ang Pilipinas, bago nag-20th century, ay 80% pa rin ang forest cover natin. Kahit malalaki na yung mga cities, malaki pa rin ang forest cover natin. Nung ginawaran natin ng parity rights ang mga Kano at during the American colonial period, 180,000 hectares ng virgin forest land ang tinumba nila. At tumuloy-tuloy yan until the 1970s hanggang natapos at hindi ni-renew ni Marcos Sr. yung parity rights. Kaya rin po tayo nagkaroon ng US bases. So salamat Sir Francis dun sa pagpapaalala ninyo. Dahil dun, na-decimate, naubos ang ating forests. Paalala ko lang, karamihan sa mga nakikita nating forests ngayon ay secondary growth. Dahil inubos yung mga troso. Sabi ni Tito, mawawalan ng saysay ang sovereign sa Constitution at Diwa ng Pilipinas. Totoo yan. At papaalala ko lang, kaya nga po tayo nagkaroon ng ganong klaseng economic provisions. Yun nga lang, nagawa ito ng paraan para yung mga mayayaman dito, at sila po yung nagpakalat ng balita na 60-40 lahat ng foreign direct investments. Hindi po totoo yan kasi may mga negative list at mayroon na po tayong Public Service Act na nagbawas po sila ng mga nationalized industries na nagre-require ng 40, merong iba 20, merong iba-iba. Meron din sa retail trade and so on. Ngayon, pinakalat yung balita na lahat ng foreign direct investments ay 60-40 para walang kompetensya yung mga industriya dito na napaka-inefficient. Yun nga lang, ang opposite extreme na ito ay gawin natin, pero take note hindi totoo yung 60-40 kasi sa manufacturing, except dun sa mga sensitive industries like arms na kailangan pa rin hindi na siya 100%, may 40% na lang na required. May mga sensitive industries na delikado tayo kung papasukin nila yan. Diba? So, it is really to protect us. Pwede naman natin gawin na mas maluwag ito. Halimbawa, gusto ni Boss Conrad ang nationalized industries, yung percentage requirement ay dapat batas. Para sa akin, hindi. Dapat nasa saligang batas yan.
Kasi tignan mo, hirap yung mga kongresista natin baguhin. Lalong-lalo na, alam natin, gusto nilang baguhin yung foreign ownership ng lupa. At hirap na hirap sila kasi nasa saligang batas. Kung nasa batas lang yon, eh matagal na tayong binenta ng mga yan. At mahihirapan tayo sa pagbabalik. Okay. Sabi ni Feli MC, kaya nga ang Bukidnon ay naging Marlboro country kasi nakalbo at hindi na tinubuan ang mga former logging concession areas. At kilala pa natin yung pamilyang tumulong dyan. After naman umalis yung mga Kano, ay may mga locals na mga oligarchic interests ang nagkalbo niyan. In fact, mga politiko din po ang nagkalbo niyan. Di ba? Sabi ni Cole, di nga naiintindihan ng kasalukuyang kongreso ang freedom of speech, expression, and of the press, tapos sila pang mag-design ng bagong charter. No way. At oo nga pala, pinaalala ito ni Vermin. Ang budget sa kongreso ay maaaring kinokontrol ng speaker at yung mga hindi sumusunod ay maaaring iplete na hindi dagdagan o ang budget o hindi i-allow ang mga bagong proyekto sa probinsya ninyo. Katulad ng nireklamo at ibinunyag ni Congressman Pulong Duterte. Sabi ni Joyce Adventure, attorney, nagagalit ang Congress sa pagtatanong sa MOOE. Pero yung mga binabayad nila sa mga tao as People's Initiative, kapalit ng pirma ng mga tao, so walang babalik na pera sa Treasury. Well, hindi natin alam kasi ang sinasabi nila, ang nagbabayad doon sa People's Initiative ay private. So kung sasabihin natin na nanggaling sa Kongreso yan, although merong tayong circumstantial evidence, wala pa tayong direct evidence dyan. So kailangan natin yan. Pag idinulog natin ito sa Supreme Court, kaakibat na yan yung ebidensya na nanggaling sa Kongreso yung pera. Walang babalik sa Treasury kung sakali. Sabi ni Pobreng Pinoy, the clamor for foreign ownership is from real estate companies na gusto lang makabenta. Pera-pera ang issue. Sabi ni Mel Guyver, mga Amerikano rin ba ang kumalbo ng Chocolate Hills sa Bohol? Tatawa. Baka mag-lecture ako bigla kung ano yung composition ng Chocolate Hills, ha? Sabi ni Eric, what's the difference between batas and saligang batas? Saligang batas is the constitution from which all law must emanate or must concur. So, yung charter, yun yung basic law. Tapos, in theory, lahat ng mga batas natin ay they derive their life from the Constitution. Bahagi po ito ng power. Yung tatlong great powers ng government, remember? So, ang unang power na yan to create laws is called the police power of the state. Police power is not the power of the police to catch you, but it is the power of the state to make laws and rules for the benefit of the public. So, the other two powers of the government are eminent domain and taxation. Sabi ni Jeannie, natabunan na po yung 2.006 billion sobra sa travel expenses ng Congress. Well, pwede naman natin pag-usapan kung sa tingin ninyo ay natatabunan na. Pero hindi naman po natin nakakalimutan eh. Anong sinasabi? Sabi ni Never Give Up, amendment iba sa revisions kaya pag-abolish sa Senate di pwede sa People's Initiative. Hindi nga, pero bakit yan nagiging issue? Ang issue lang naman ay yung People's Initiative at yung nakalagay dun sa People's Initiative ay amendment to Article 17. Ay sabi ni Jeff, bakit hindi priority ng both Duterte and BBM admin ang savings unlike Pinoy, hirap ba magtipid? Mali yan, Jeff. Ang gobyerno hindi dapat nagsi-savings. Dapat ang pera ng gobyerno ginagastos for the public good and the public interest. Kapag nagka-savings po, ibig sabihin yan, inefficient ang gobyerno. So isipin mo, maglalaan ka ng pera for a specific purpose. Hindi mo ginawa yung purpose na yon.
So patay, natenga yung pera na yon, hindi yan kumita at nadehado ang taong bayan dahil na-deprive tayo both ng pag-ikot sa lipunan ng pera na yon at yung benepisyo ng proyekto. Nung panahon ni Pinoy, hindi po talaga sila nagsisave. Yung savings na yon ay nire-realign nila para pwede silang mangloko. Kunwari, ilalaan ng Kongreso, ito yung proyekto, bigay tayo ng 100 million para sa proyekto na ito. Hindi gagawin yung proyekto na yun, gagawing savings, tapos i-realign yun at i-reward dun sa mga opisyales na gumawa, na bumoto dun sa impeachment and so on. Yan po ang savings ng Pinoy administration at hindi dapat tinutularan. Sabi ni Kylo Ren, Pinoy time was ultra savings pero public and government services were failing. Sabi ni Sir Francis, savings ba yun? PDAP at DAP yun. Oo. Sabi ni Sir Francis, ginugulo kasi ng iba ang paliwanag. Sa saligang batas, 60-40 pero may RE na pwede 100% foreign ownership. Hindi. Sabi sa saligang batas, certain industries lang. Hindi po lahat na pwede ang 100% foreign ownership kagaya sa renewable energy. Mas mataas daw sa saligang batas kaya yun yung masusunod. Okay. Okay, check natin yung specific na provision, ha? Okay. Maraming papansin sa'yo. Papansin sa akin na ano? Ano yung sinasabi mo, Just Marvel? Sabi niya kasi maraming papansin sa'yo. Tinatanong ni Jeff, may factual basis ba yung mga sinasabi mo? Opo, actually may Supreme Court decision dyan on the DAP. So, gusto nyo, tignan ninyo. Kasi I did my research. I hope that you do yours also. Sabi ni KR, mga minions, kasalanan nyo kung bakit bumagsak lalo ang estado ng bansa, walang konsyensya. Sino po kausap nyo? Verify. Teka, mabagaling sa ano. Ito. It talks about the state. Hindi po lahat ng industries. Okay, ito yung provision, ha. The state may directly undertake such activities. Ibig sabihin, exploration, development, and utilization of natural resources shall be under the full control of the state. The state may directly undertake such activities. So take note, ha, we're talking about natural resources lang dito. Or it may enter into co-production, joint venture, product sharing, etc. with corporations or associations at least 60% of the capital owned by Filipino citizens. So yun po yung 60-40. It is not for all. Okay? Hindi siya for all industries. It is for the extraction of natural resources. Meron bang nagsasabi na nagpapapansin ako? Darling, matagal na po akong pinapansin. Di mo lang talaga ako kilala. Siguro ang mga alam mo lang yung mga things that were bad, that were said about me na masasama. Pero if you go back further, makikita mo kung sino ako. Nakaipon yung... sino yung papansin? Di ko gets. Sabi ni Shamrock, ang naaalala ko, sinabi ng Supreme Court ay unconstitutional ang DAP at PDAF. Nagalit pa nga si Pinoy nun. Oo, partida yan kasi ang Supreme Court Chief Justice nun ay si then CJ Maylu Sereno. Kaya nga, attorney, madami tinatanong ka pa, may factual basis ba daw? Talagang papansin yung isa. Factual basis, Supreme Court decision nga yun eh. So sige, galingan na lang niya. Yung problema kasi, mga nagtatanong, akala nila, hindi sila masasagot. Okay. Education, 100%. Media, 100%. May 60-40 pinag-uusapan natin iyan.
So, extraction of natural resources requires at least 60% Philippine-owned. Pero, pwede yung state ano ba yun? Parang co-prod. The state can enter into agreements, production sharing, co-production, tama, joint venture with with Filipino citizens or corporations at least 60% owned. So, we're not talking about just a nationalized industry. Yung state lang po ang pwede doon. Okay? And yes, may factual basis ako to say that because it's in the Constitution. It is, ano ba to? Article 12 on the national economy and patrimony. Sabi ni Just Marvel, ay baka new script nila, continue lang me working while listening to you. Sabi ni Bronson, buti na lang may SOCMED na rin, di tayo basta maluloko ng mga gustong magsamantala sa bansa natin. Ay, tulalo. Di ba? So, alam mo, Valsky, Valsky, merong opinion kasi si Attorney Harry at saka si Attorney Raul Lambino na dun sa motion for reconsideration, inabandon daw ng Supreme Court yung ruling na unconstitutional, na kulang, or clarify nila yung ruling doon sa Lambino case. But, and I hold that in high esteem. Mabigat para sa akin ang opinion ni Attorney Harry at ni Attorney Raul. Gayunpaman, ang tingin ko ay maaari pa rin nating idulog ito for further clarification sa Korte Suprema. Sabi ni Jeff, what if mapasa ang People's Initiative? Pwede bang mag-suggest ang mga voters na gamitin ang FedPARL sa government? Oo, pero unang-una reality check lang. Kung mag-FedPARL tayo, hindi yan mai-impose right away. Kasi imagine nyo yung magiging cost. Kinumpute yan ni dating Presidente Duterte. Kaya ang sinasabi niya, kung mag-federalism, parliamentary pwede ka agad. Pero yung federalism, it will have to be done in increments. Ang ating ang laboratory nga natin dyan, yung BARM. So yun ang ginagawa natin, dinadahan-dahan natin yung autonomy. And in fact, yung local government code was supposed to help us to evolve into a federalist system. Ang nangyayari lang is, hindi nag-work kasi we are bogged down by really bad politicians. So, paano yan? Sabi maraming salamat. Ang daming nagpapadala ng mga ice cream tsaka roses dito sa Hindi ko alam ang ibig sabihin yan, but I'm very grateful anyway. So, sabi ni Eric, with all these Budol signatured lives, when po mag-start ang balitaktakan the People's Initiative, ma'am? Well, we start it anytime we want kasi wala naman pong limitation yan. Hindi yan katulad ng elections na kailangan na mayroong bawal ang premature campaigning. Hi kay Waray Upay. Thank you for the chocolate. So, ano yung sinabi ni Antonio Torres? Sino kaya ang nagmamando, sabi ni Alberto Jimenez, sa private persons ng provision na ito, Article 17 ng amyendahan? I'm sure meron sa tingin ninyo, ang hahanapin niyo dyan ay kung sino ang pinakamalaking benepisyaryo ng pagbabago na yan. O, di ba? So, uli i-recap ko. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung parang nagiging problema sa loob ng Kongreso ngayon. Ang tingin ko, mas masaya yan pag nag-away sila. Alam niyo kung bakit? Mababag down sila. Mahirap na kaaway yung dati ninyong kaalyado. So, dito sa loob ng Kongreso, nagtatampo yata ang Makabayan Bloc. Kasi nga, nawala yung ilang mga fronts nila at parang kumbaga, teka muna, nasa na yung peace talks? Ang alam ko kasi, base dun sa pangyayari, yung peace talks na yan, iginagawad sa kanila. Siyempre, alam natin pagpapalakas ito ng mga ng mga nasa front lines nila. Pangpapalakas sa kanila. At yan ang hinihiling ng Makabayan. Kasi kalyado nila yan. So,
Kaya sila very willing doon sa mga hinihiling ng speaker at sila yung tumataya. Sila yung umaway kay VP Inday, di ba? Sila yung umaaway sa SMNI, sila yung umaaway kina Doc Lorin and so on. Sila yung fumufront para sa although yun na nga yung sa SMNI, lumitaw na nga dyan sina Congresswoman Mix, lumitaw na yung kung sino-sino pa dyan. Sila yung nababakbakan ngayon. Pero kaya nga napaka ganado ng makabayan ang pagkaintindi ko ay yung peace talks yung isa dun sa hinihiling nila. Hindi pa nga nangyayari yun, nauubos na yung mga kaalyado nila at hindi makapag-reorganize. Na wag po tayong malinlang pagdating dito sa mga fronts. Okay? Hindi sila ubos. Okay? Ulit, hindi sila ubos. Remember, may mga kaalyado silang nasa Kongreso. Pero, kailangan nila talaga yung peace talks na yan. Pinangako na. Or, in theory. Pero syempre, walang announcement at wala pang kasunduan talaga. Alam ng presidente at alam ni speaker na napaka-unpopular niyan. So, kahit gusto nilang ibigay dun sa kanilang mga kasamahan dyan, nag-hesitate sila. Syempre, lalong-lalo na ngayon, nakarinig sila nung hearing ng SMNI doon sa ating mga PMAers or PMA alumni. Di ba? So ngayon, kailangan nilang balansehin yung interests nila laban doon sa interests ng dalawang ito. Yung alam nilang posibleng magsalita uli ang mga alumni ng PMA at ang pwede nila, kumbaga, mawalan sila ng kanilang mga workhorses na umaatake sa mga Duterte. Diba? Yan ang politika ngayon. So itong charter change na ito, magkakaroon sila ng kalaban sa loob ng house pag hindi lumabas yung peace talks na yan. Sabi ni Kylo Ren, yan, parang ginagamit lang nila bilang rabid attack dogs yung political capital nila. Oo. Sabi ni Andy, sigurado po gagamitin lang ng mga abusadong kongresista ang economic provisions. Ay, sigurado yan. Bakit sila maghihirap kung wala silang benepisyo doon? Kunyari, foreigner ang bibili pero dami lang nila yan. Sa ngayon nga, may mga dami ang kongresista at bilang elected official, kagaya ng contractor at ibang elected officials, kagaya ng contractor sa mga proyekto. Aray. Sabi ni Antonio Torres, okay lang yan, tuloy pa rin ng NTFL May babasa po ba kayo, Sir Antonio? Ituloy pa rin daw ng NTFL pagsulong sa laban ng mga NPA funds na yan. Nabigyan ba sila ng budget? Di ba nabawasan na sila ng budget? Meron pa ba? Kasi binabudgetan po ang activities ng NTFL at hindi lang po yan yung pakikipag-away Ang NTFL po ay tumutulong sa paghahatid ng serbisyo ng gobyerno sa mga liblib na lugar kung saan mataas ang recruitment ng NPA. So, check natin, pero ang alam ko binawasan po ang budget nila. Hindi po pa sure kung malaki ang binawas. Ilang pirma ba daw ang need ng Congress para ma-achieve nila ang goal nila? Para po ma-approve yung petition at magkaroon ng referendum, 12% of all registered voters at minimum of 3% per district. Hala. Thank you kay Avencio sa super sticker niya. At naku, daming nagpadala dito sa TikTok. Salamat ha. Sabi ni Eric, been with the PMC, that's the Philippine Marine Corps. And I don't support this lokohan peace talks with mga bandidos. True. Sabi ni Marietta, ay, teka, Marines ka ba? Kung Marines kayo, mabuhay po kayo at maraming salamat. Sabi ni Marietta, hello, watching from Montreal. Di ba malamig? Ingit nga ako na malamig dyan sa inyo kasi dito minsan malamig, minsan hindi. Ito sabi ni Lesberg, Makabayan Black ang gumagapang sa mga indigenous peoples para pumirma sa PI? Ha? Hindi ko pa naririnig yan, pero credible, no? Pero tingnan natin, double check natin. That's terrible. Masama yan ginagawa nilang yan, kung totoo.
Sabi ni Ian, umpisa pa lang ng 2024, disappointing ng BBM admin. Ikaw naman, bakit nag-i-expect ka ng iba? Sabi ni Bronson, what's your insight about Maharlika fans? Ano tayo magkaka-insight? Hindi nga sila makaumpisa-umpisa pa. Diba? Paano yan? Sabi ni Ma'am Rosa, magkaiba po ba yung tsa-tsa na gusto ngayon ng Congress dun sa gusto na i-amend ni Senator Robin? Yung People's Initiative, mali nga po kasi si Senator Robin. Mahal na mahal ko yan ha. Pero, ang sinusulong niya ay yung charter change. Okay? Hindi po dun sa, na hindi pareho nung sa People's Initiative. Pero, parang inire-relate niya yung dalawa. Hindi po related yung dalawang yun. Pangako pa lang ng Kongreso or ni Speaker na i-discuss yung economic provisions, pero bago ang lahat ay bigyan muna ng additional power sila. So hindi ko pa naiintindihan kung bakit ganito yung sinasabi ni Senator Robin. Baka kulang yung pag-briefing sa kanya ng kanyang ng kanyang lawyer. So intay-intayin po natin. Baka eventually makita niya yung mga kulang. Yes, Just Marvel, hindi ko pa po kasi nakausap si Sas. Pag-uusapan po kasi natin, I was aiming for today, pero hindi ko pa nakausap si Sas. Gagawin nating topic, hayaan niyo muna ako mag-aral ha, medyo mabigat ang international law. Yung topic tungkol dun sa Gulf conflict, at saka yung, akala ko ba yung ICC case ang pag-uusapan din natin? I-specify mo kung ano yung gusto mo. Sabi ni Just Marvel, oo, okay lang. Hindi, dagdagan mo kung ano yung topic. Tama ba yung iniisip ko na yung ICC case ang hihimayin natin? Wala tayong papanigan ha pag diniscuss natin yan. Kasi ang haba-haba ng kasaysayan yan. So, wala tayong papanigan. We will just talk about the facts. Okay. Hi kay Samin Santiago. Posible ba daw mabawasan ang members ng Congress at tanggalin ang party list? Well, kung babaguhin yung saligang batas. Pero ako, kalaban niyo ako dyan. Kasi gusto ko yung party list na intention, pero ayoko yung mga batas. Ang ayoko kasi, yung mga batas, parang pinagbigyan na lang natin na kahit sino na lang ay pwede. So, ang gusto ko, amyendahan ng batas para ang mag-qualify yung mga totoong dehado, urban poor, mga differently abled, yung mga ganon, yung mga minorities, yung mga IPs natin. Sana sila po ay mas marami pa ang representation sa Kongreso. Nang sa gayon, nakikita natin kung ano yung filosofiya, yung kanilang worldview, at maka-benefit tayo doon. Sabi ni Kuro, tama yan, yung iba di naman nararamdaman. Sabi ni Kylo rin, nga, parang kahit sino na lang pwede mag-form ng party list. Hindi ba nakakaloka? At pag nanalo, kuha agad ng pondo, yun na nga eh. So sabi ni Sir Francis, ako Bicol party list, tapos may legislative congressman naman sa Bicol. Parang siya nga, yan, isa pa yan. Di ba? Ang weird ng mga batas. And hindi exempt ha, pati yung mga resolution ng Supreme Court tungkol dito, nakakabaliw. Yung isipin mo, kahit hindi ka security guard, pwedeng ikaw ang magrepresenta ng mga security guard. Ano ba? Tapos, sinong pinag-uusapan mo, Alan Royce? Ha? Sabi niya, may makukulong na naman daw. Sino yan? Sabi ni Lesberg, anong implication sa ICC ng pagka-dismiss ng case ni FPRD kay Castro? I don't think it has anything to do with that, but pwede siyang gamitin na ebidensya na umuubra ang ating hukuman na nakapagdemanda siya, pero yung decision ay fair pa rin either way. Sabi ni Well Falks, 3% in all districts ang nire-require. So paano daw kung hindi umabot dun sa isang district ng 3%? Pwede natin questionin, pwede natin sabihin mag-fail. So tignan natin kung ano magiging desisyon ng COMELEC tungkol dyan. Although I understand, kung maniniwala ako dun sa mga chismis, eto, awan mo yung chismis. Sinabi ni Senator Amy, nakausap na daw ang COMELEC. So medyo nakakakaba yun. Si Senator Amy na nagsabi. Sabi ni RM, wala bang magagawa ang Senado? Siyempre, tututo lang Senado at kakampi natin sila dun sa No to People's Initiative.
Sabi ni Yaping, legit may payroll talaga ngayon si Tamba sa mga vloggers halatang halata. Bakit? Paano sila halata? Sabi ni Mangagoy, sana maka-acquire ang Philippine Military Museum ng Higgins boats kasi gawa ito sa Philippine mahogany trees or lumber. Saan makakakita ng ganun? Sabihan mo ako pag meron at hikayatin natin na tulungan ng AFP Museums ng NCCA. Sabi ni Pobreng Pinoy, I believe na nasa execution majority of the problem. Mas madami tagagawa kuno ng batas na hindi naman alam kung paano gawin. May ganun. Meron nga iba dyan, kaya lang naging congressman dahil kamag-anak ng congressman o kamag-anak ng ibang politiko. At yun ang pinaka-ayoko. Gusto ko nga isa batas na yung anti-dynasty bill eh. Hindi talaga ako naniniwala na kumot kaibigan ka, kamag-anak ka, magaling ka. Siyempre may exceptions. Halimbawa, si Inday. Diba? Pero dun sa ibang mga pamilya, talaga magtataka ka eh. Na, at masyadong malaki yung advantage. Sabi ni Ma'am Jenny March, yan ang mali sa atin kaya di marunong kung ano-ano mga solusyon sa problema ng isang department kasi nga ang layo ng expertise ng inupo o mahawak ng isang department, especially DOT, legit, most travel. Sabi ni TF, ano po ba purpose ng mga congressman? Sana party list na lang. Iba naman yung pananaw ni Madam. So, sabi ni Just Marvel, gawa ako ng party list para sa sainthood nyo. Yung sainthood ko ay by election ng population. Diyos ko, ang daming mga ensaymadang tututol dyan. Sabi ni Jeannie, sana kumilos ang Senado for investigation ng IPs at hindi lang panay ngawa. Alam mo, yun na nga yung problema yung mga investigation in aid of legislation. Kung kailan gusto natin nilang gawin, hindi necessary din nangyayari. So yun, na maraming salamat. Medyo mahaba-haba na ito. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay. Legal po ba ang pagpapapirma nila bahay-bahay? Well, hindi pa po. Pwede po kasi yun dahil wala naman pong nakaano sa batas na bawal yun. So maraming salamat po at sinubaybayan nyo na naman ang isang napakahaba kong live. Pero i-recap ko lang po yung ating topic ay ang pinag-usapan natin dito, in-announce kasi ng Pangulo na wala na yung mga front simula noong December 2023. At ito nga ay dahil sa masugid nating mga sundalo at opisyal sa AFP. Gayunpaman, nakikita natin na nagkakaroon ng gulo, slight pa sa ngayon, between the Makabayan Bloc at yung liderato ng Kongreso. Ang alam natin at napansin natin na ang Makabayan Bloc ay tila yung term na ginamit dito ay attack dogs or parang workhorses, I prefer the term workhorses, ng liderato ng Kongreso. Pero naiinip po sila, tila naiinip sila at ngayon nakakarinig na tayo sa kanila ng pagtututol sa leadership. Kung kaya't worth observing yung away na ito. Kasi yun nga tumutulong din yung ibang mga miyembro ng Makabayan at yung kanilang mga alyadong organisasyon dun sa pagkolekta ng mga signatures. So, tandaan po natin, ginagamit lang nila yung pagtutol nila dito bilang bargaining chip sa liderato ng Kongreso. Ngayon po man, welcome naman, kasi politics is numbers. Okay lang sa akin pagka sila tutol din sila dito sa People's Initiative. Kailangan natin ng kakampi. Pero natutuwa din ako na kung magkakaroon sila ng falling out dito sa leadership. Tandaan nyo, although down ang United Front o yung CPP, ANP, ANDF, hindi pa sila out, hindi pa sila ubos. Kailangan nila, meron silang at desperate sila, so kailangan nilang makapag-organize. Hindi nga makapag-eleksyon itong United Front ng mga opisyalis nila dahil hindi sila tinitigilan ng ating AFP. And so, diba, ito yung dapat nating bantayan. Pag nagka-falling out ang Makabayan at ang liderato ng Kongreso, may hope tayo. Mayroon tayong hindi sa pinapanigan natin sila. Pero alam niyo yung the enemy of my enemy is my friend. Sa ngayon, gusto natin yung ganyan. From a strategic point of view, okay yan. Okay yung nangyaring nag-aaway sila. Di ba? At sana talaga hindi sila mapagbigyan. Either way, panalo tayo. Di ba? So, maraming salamat. Kita-kita ulit tayo bukas. Hindi ako sure kung nasa Karambola po ako bukas kasi may festing ehem ako
So, pag gumising ako at inuubo ko, magla-live lang ako. Kasi yung live nakokontrol ko kung gaano katagal eh. At saka hindi ako giniginaw sa studio. So, maraming salamat. At muli, maging masinop tayo sa pag-observe, mag-iingat tayo sa ating sinasabi para hindi mawala ang mga pribilehyo natin dito sa social media. Alagaan natin yung sarili natin, take care of our health. Para dun sa mga OFWs, huwag kayong mag-alala. May pagkakataon din kayong tumulong para matutulan itong People's Initiative na ito. Maaari ninyong sabihan yung inyong mga kamag-anak na huwag silang pumirma dito sa signature campaign at huwag silang bumoto para dito sa People's Initiative na ito. So, huwag pong kakalimutan lahat ng pwede nating gawin na pag-discuss yung mga impormasyon na kailangan natin as much as possible, ilalabas natin dito. Pero while ini-encourage natin ang kritisismo sa ating gobyerno, ini-encourage natin ay parating fair criticism. Okay? Kasi it keeps your credibility as well. Ngayon, kailangan din nag-iingat tayo. We can talk about hypothetical situations. Binabash kasi ako ng kabila dahil dito. Para makaintindi ng scenarios. Pero we're not saying that everything we talk about in a hypothetical situation will always be true. As much as possible, we will avoid hypotheticals except when it pertains to national security. Yeah? National security, national interest. Ngek! Okay. Salamat po sa lahat. Magla-live po tayo uli bukas kahit may hem. Okay? So, alagaan ko, mag-turmeric po ako. Salamat po dun sa advice. At saka honey, at saka ano pa ba yung mga, at saka vitamin C. Pero pag wala ako sa Karambola tomorrow, may live pa rin po tayo. Hindi po mawawala yung live. Okay? Salamat sa lahat. Salamat dun sa lahat ng nagpadala ng mga stars, stickers, super chat, at saka yung mga kung anik-anik. Ang dami kasi iba-iba yung mga nandito sa TikTok at tuwan-tuwa naman ako. Kaya di ko pa siya masyado naiintindihan. So maraming salamat sa inyong lahat. And thank you everybody. You're always, parati ko po kayo naiisip. So, ingat-ingat ang lahat. Kailangan po kayo ng ating bayan. Good night.